Mga kababayan nating mga senior, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon tuwing buwan, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang balitang ito ay para sa inyo at mahalaga ito para sa inyong bulsa ngayong Abril 2026. Hindi ito chismis, hindi ito fake news, kumpirmado na ito. Ang mga pensyonado sa buong Pilipinas ay makatatanggap ng dagdag sa kanilang buwanang pensyon at kung hindi kayo maalam dito, maaari kayong mapalampas ng pera na para sa inyo. Isipin ninyo ito, ang inyong pensyon ngayong Abril ay maaaring mas malaki kaysa noong nakaraang buwan, pero kung hindi kayo kumilos o naka-update sa tamang impormasyon, baka hindi ninyo ito makuha ng buo. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa 16 to 800 na base pension at ang 1,000 na dagdag na inaanunsyo ngayon? Kung hindi pa, huwag kayong mag-alala, iyon mismo ang pag-uusapan natin ngayon ng malinaw, ng simple, at ng walang paikot-ikot na salita. Umupo kayo sandali. Kunin ninyo ang inyong kape o tsa at pakinggan ninyo ang isang kaibigan na nagmamalasakit sa inyong kinabukasan. Magsimula tayo sa pinakamahalagang katanungan. Ano ba talaga itong 16,800 at ang 1,000 na dagdag? Ang 16,800 ay ang pinakamataas na buwanang pensyon na maaaring matanggap ng isang SSS pensyonado sa ilalim ng kasalukuyang istruktura ng Social Security System. Hindi ito nangangahulugang lahat ng retirado ay tatanggap ng eksaktong halagang iyon. Ang inyong aktwal na pensyon ay nakadepende sa inyong bilang ng kontribusyon, ang halaga ng inyong naihulog bawat buwan noong nagtatrabaho pa kayo at ang inyong edad ng mag-retire. Pero ang 16,800 ay ang ceiling, ang pinakamataas na posibleng halaga at maraming senior ngayon ang papalapit na o nasa halagang iyon na. Ngayon, ang 1,000 na dagdag, ito ang nagpapasaya sa maraming pensyonado. Ayon sa pinakabagong ulat, ang gobyerno ay nagpapatibay ng dagdag na 1,000 bawat buwan para sa mga SSS pensyonado bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na tulungan ang ating mga senior na makayanan ang pagtaas ng presyo ng bilihin para sa isang lolo o lola na nakatira sa probinsya na umaasa sa kanyang pensyon para sa pagkain, gamot at bayarin sa kuryente. Ang 1,000 bawat buwan ay hindi biro. Iyon ay 12,000 bawat taon na dagdag na pera sa inyong kamay. Para sa mga GSIS pensyonado naman, mayroon ding katulad na update na nais nating talakayin ng mas detalyado mamaya sa video na ito, kaya huwag kayong mag-off. Alam ko ang unang tanong ng maraming senior pagkatapos marinig ang balitang ito, kailan ko matatanggap ang pera? Ang schedule ng disbursement para sa Abril 2026 ay naka-align sa dati ng sistema ng SSS. Ang mga pensyonado na ang huling digit ng kanilang SSS number ay nagtatapos sa 1 o 2 ay karaniwang unang nire-release ang kanilang pensyon sa simula ng buwan. Ang mga nagtatapos sa 3 o 4 ay sumusunod at iba pa hanggang sa katapusan ng buwan para sa mga nagtatapos sa 9 or 0. Para sa mga tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng UMID card o sa pamamagitan ng isang accredited na bangko tulad ng BDO, Metrobank o Landbank, ang pera ay direktang napupunta sa inyong account. Para sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng SSS Pension Centers o Authorized Payment Centers tulad ng Bayad Centers, maaari kayong pumunta mula sa inyong itinakdang araw hanggang sa katapusan ng buwan. Huwag lang hayaang lumipas ang buwan nang hindi ninyo kinukuha ang inyong pera dahil may mga kaso na ang hindi nakuhang pensyon ay nagiging mas komplikado pa ang proseso ng pag-claim. Isang praktikal na tip para sa inyo, kung hindi pa kayo naka-enroll sa eGovPH app o sa My SSS online portal, subukan ninyong gawing tulong kayo ng isang kamag-anak na mas bata na iset up ito para sa inyo. Sa pamamagitan ng online na paraan, makikita ninyo ang inyong pension status, ang eksaktong halaga na darating at ang petsa ng release, lahat sa inyong telepono o tablet nang hindi na kailangang pumila. Para sa ating mga dating government employees, mga guro,
pulis, sundalo, mga miyembro ng military at national government agencies, ang inyong pensyon ay dumadaan sa GSIS o Government Service Insurance System at naiiba ang inyong kalkulasyon. Ang GSIS pensyon ay karaniwang mas mataas kaysa sa SSS dahil ang formula ay nakabatay sa inyong huling sahod at sa bilang ng inyong taon ng serbisyo. Ang isang dating guro na naglingkod ng 30 taon at ang huling basic salary ay 30,000 bawat buwan, halimbawa, ay maaaring makatanggap ng pensyon na hanggang 18,000 hanggang 22,000 bawat buwan, depende sa kanyang age at service record. Para sa mga GSIS pensyonado, mayroon ding 13th month pension na karaniwang natutupad bawat Nobyembre o Disyembre. Iyon ang inyong pamasko mula sa gobyerno. Bukod dito, ang GSIS ay nag-aalok ng mga benefits tulad ng survivorship pension para sa inyong asawa kung sakaling kayo ay mauna pang lumisan. Siguraduhing updated ang inyong dependent records sa GSIS. Maraming byuda at byudo ang hindi nakakaalam na mayroon silang karapatang mag-claim ng survivorship benefits hanggang ilang taon na ang lumipas. Mayroon ding tinatawag na pension loan sa GSIS para sa mga pensyonado na kailangan ng dagdag na pondo para sa emergency. Maaaring mangutang ng hanggang 3 beses ng inyong buwanang pensyon nang walang collateral, pero mag-ingat. Tiyakin muna ninyong kaya ninyong ibalik ito sa pamamagitan ng inyong susunod na pension releases dahil automatikong babawasan ito sa inyong monthly pension. At dito pumapasok ang parte ng video na hindi maraming senior ang sumusubok na talakayin, ang mga posibleng bawas sa inyong pension na maaaring magulat sa inyo kung hindi kayo handa. Una, kung mayroon kayong natitirang utang sa SSS, halimbawa isang salary loan o calamity loan na hindi pa bayad noong aktibo pa kayo, maaari itong ibabawas sa inyong pensyon ng automatiko. Nakakaalam ba kayo kung gaano kalaki ang inyong balanse sa SSS loan? Kung hindi, oras na para mag-check. Pangalawa, ang inyong Medicare o PhilHealth Premium, ang buwanang contribution sa PhilHealth ay minsan ay nababawas na rin sa pensyon depende sa inyong enrollment status. Para sa maraming senior, ito ay maliit na halaga, maaaring 200 hanggang 400, pero dapat ninyo itong malaman para hindi kayo magulat sa laki ng inyong natanggap na halaga kumpara sa inaasahan. Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, kung natanggap na ninyo noon ang isang lump sum o partial retirement benefit mula sa SSS or GSIS bago kayo nag-apply para sa buwanang pensyon, maaaring may epekto ito sa inyong buwanang halaga ngayon. May tinatawag na actuarial offset na maaaring magbawas sa inyong pensyon kung na-advance na ninyo ang ilang buwan ng bayad noong nag-retire kayo. Kung hindi kayo sigurado, tumawag sa SSS hotline sa 1455 o bumisita sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng inyong pension computation breakdown. Ito ay libreng serbisyo at karapatan ninyo bilang miyembro. Ngayon, pag-usapan natin ang mga benepisyo na maaaring hindi pa ninyo na-claim. Ang una sa listahan ay ang supplemental allowance. Para sa mga uniformed personnel pensioners ng GSIS, retired PNP, AFP, at BFP, mayroon silang karapatang sa isang dagdag na supplemental pension allowance na hindi laging actively announced. Kung kayo ay isa sa mga ito at hindi ninyo ito nalalaman, bisitahin ang pinakamalapit na GSIS Service Center at tanungin kung eligible kayo. Pangalawa, ang SSS Retirement Gratuity para sa mga miyembro na may sapat na bilang ng kontribusyon ngunit hindi nagtatrabaho noong nag-retire, may ilang kondisyon pero posible itong makuha kahit na matagal na kayo nag-retire. Ang SSS din ay may emergency calamity benefit para sa mga miyembro sa mga lugar na na-declare na calamity area. Kung nakaranas kayo ng bagyo o lindol at nasa listahan ng inyong lugar, maaari kayong mag-apply. Pangatlo, ang senior citizen discount at OSCA benefits na maaring pagtambalin sa inyong pensyon.
Ang inyong Senior Citizen ID ay nagbibigay sa inyo ng 20% diskwento sa mga gamot, ospital, grocery at restaurants. At ito ay VAT exempt pa. Kung iniisip ninyo na maliit lang ito, mag-isip muli. Isang senior na gumagamit ng regular na gamot para sa hypertension o diabetes ay maaaring makatipid ng 2,000 hanggang 5,000 bawat buwan mula dito, on top ng inyong pensyon. Pang-apat at importante para sa mga senior na may edad 80 pataas, ang DSWD Social Pension para sa indigent senior citizens. Kahit mayroon na kayong SSS or GSIS pension, kung ang inyong kabuuang kita ay mababa, maaaring mag-apply ang inyong pamilya para sa supplemental assistance mula sa DSWD. Makiusap sa inyong barangay para sa tulong sa proseso ng application. Maraming senior ang natatakot na pumunta sa SSS o GSIS office dahil sa mahabang pila at komplikadong proseso. Naiintindihan ko iyon. Kaya naman nandito ang ilang praktikal na paraan para gawing mas madali ang inyong buhay. Una, pumunta ng maaga, bago mag-alas 8 ng umaga kung posible. Ang mga opisina ay karaniwang mas kaunti ang tao sa umaga at mas masigasig pa ang mga staff na tulungan kayo. Dalhin ninyo ang inyong Senior Citizen ID sa maraming SSS at GSIS branches. Ang mga senior ay may priority lane at kailangan ninyong ipakita ang inyong ID para mapabilis ang serbisyo. Pangalawa, laging magdala ng photocopy ng lahat ng inyong dokumento. Ang mga opisina ay karaniwang nangangailangan ng original at photocopy ng inyong birth certificate, marriage certificate, valid IDs, at inyong passbook o ATM account information. Kung dadalhin ninyo ang lahat ng ito ng handa, hindi na kayo babalik pa para sa kulang na dokumento. Pangatlo, huwag kayong mahiyang magtanong. Ang mga SSS at GSIS staff ay sinanay para tulungan kayo. At ang mga tanong ninyo, gaano man ito kasimple sa inyo, ay may katuturan at karapatan kayong malaman ang sagot. Kung may sinabihan kayo na wala na kayo dyan o hindi na pwedeng iyan, humingi ng pangalan ng staff at sulatan ng reklamo sa suggestion box o sa opisina ng branch head. Mayroon kayong karapatan bilang miyembro at huwag kalimutan, ang inyong pension record ay maaaring ma-update anumang oras. Kung namatay na ang inyong asawa o kung may bagong benepisyaryo kayo na gustong idagdag, gawin ito ng maaga para walang aberya sa hinaharap. Marami sa ating mga senior ang nagtanong, paano ko mahahabaan ang aking pensyon? At ang sagot ay hindi lamang nasa laki ng halaga, nasa kung paano ninyo ito ginagamit. Una, kung kaya ninyo, subukan na huwag i-claim ang inyong pensyon ng maaga. Ang SSS ay nagbibigay ng opsyon na i-defer ang inyong pensyon hanggang sa mas advanced na edad, and para sa ilang miyembro, ang mas matagal na paghihintay ay nagresulta sa mas malaking buwanang halaga. Kumonsulta sa SSS tungkol dito bago magdesisyon. Pangalawa, kung mayroon kayong asawa na hindi pa nagre-retire at nagtatrabaho pa, i-coordinate ang inyong pension disbursement sa kanyang sahod para mas maayos ang pamamahala ng pera sa tahanan. Huwag gamitin ang pensyon para lamang sa araw-araw na gastos, magtabi rin ng maliit para sa medikal na emergency. Kahit 500 bawat buwan na itinatabi sa isang simpleng savings account ay magiging 6,000 sa loob ng isang taon. At iyon ay sapat na para sa isang hospitalization copay o gamot sa emergency. Pangatlo, huwag kalimutan ang inyong mga karapatan sa Senior Citizen Act. Ang batas ay nagbibigay sa inyo ng 20% discount at VAT exemption sa mga pangunahing pangangailangan. At ito ay karagdagan sa inyong pensyon, hindi kapalit nito. Gamitin ang bawat diskwento, bawat priority lane, bawat benepisyo na para sa inyo, dahil binayaran na ninyo ito sa inyong buong buhay ng pagtrabaho at pagbabayad ng buwis at kontribusyon. Mga mahal na senior, ang mensahe ng video na ito ay simple lang. Huwag kayong magtiwala sa chismis at rumor. Maging aktibo sa pag-alam ng inyong mga karapatan. Ang inyong pensyon,
maging SSS man o GSEs, ay bunga ng inyong mga taon ng pagtatrabaho, ng inyong sakripisyo para sa inyong pamilya at sa bansang ito. Hindi ito regalo, ito ay pautang ng inyong sariling pera pabalik sa inyo, at kayo ay may karapatang matanggap ito ng buo at ng tamang oras. Kung may mga kaibigan o kamag-anak kayo na senior din at hindi pa nanonood ng video na ito, i-share ninyo ito sa kanila. Maaring ang isang share ay makapagbago ng isang taong buhay dahil maaring mayroon silang pensyon na hindi nila alam na maaari nilang i-claim o isang benepisyo na palagi nilang napalampas. Ito ang aming misyon. Tiyakin na walang Pilipinong senior ang maiwan sa likod pagdating sa kanilang kinauuwi ang benepisyo at karapatan. Ingat kayo palagi at hanggang sa susunod na video.